Ano ang hindi sinasabi sa'yo kapag nagsisimula ka ng abutin o trabahuin yung mga pangarap, yung goals or dreams mo? So, ito yung motivation. So, motivation is the key to everything. 'Di ba kapag hindi ka motivated, hindi ka ganado or wala kang ganang kumilos, tama? Para kang sasakyan na walang gasolina. Hindi ka makakaandar o wala kang magagawa kahit meron kang gustong gawin, no? At wala nang rason pa para kumilos. So, ano ang motivation? Kung naghahanap ka paano mo ma-achieve ang mga goals mo and you need some help, learn about these 9 types of motivation na makakatulong sa'yo para maabot mo ang mga pangarap mo. Hi, this is Jo Marie Solano at bago ko sasabihin sa inyo ang 9 na klase ng motivation ay meron tayong dalawang main categories ng motivation. Lahat ng klase ng motivation ay papasok sa dalawang main categories na ito. So, i-discuss natin at pag-uusapan natin dito sa video kong ito. So, stay till the end of this video para malaman mo. So, 2 main categories. Una, intrinsic motivation. So, ang intrinsic motivation ay klase ng motivation ng isang tao na nagmumula sa loob ang desire, no? O sariling kagustuhan. Example, si Carlo, nag-set siya ng sarili niyang goals na dapat niyang simulan ang mag-diet at maging healthy. So, imagine natin na si Carlo, ang rason niya para makapagpatuloy siya sa landas niya na makapag-diet o sa fitness ay para ma-improve ang kalusugan niya and feel more happier with his appearance. Since si Carlo, ang desire niya na magbago ay comes from within o mula talaga sa puso niya or sariling kagustuhan, ang motivation na meron siya ay intrinsic motivation. So, pangalawa, extrinsic motivation. Extrinsic motivation sa kabilang banda, ang klase ng motivation na to ng isang tao ay namo-motivate siya by external desire. So, example, si Carlo, yung tipo kesa mo-motivate siya para maging better at healthy ang lifestyle niya, sabihin natin si Carlo na pinag-pressure siya ng kanyang asawa o yung family niya na magpapayat na. Para matanggap siya at maging fit sa pananaw ng family niya, kumbaga hindi siya tanggap sa appearance niya at feel niya na nilook down siya ng mga ito at he feel rejected by them. Ang nangyari, ginawa niya itong motivation. Yung pag-look down sa kanya at yung rejection na naramdaman niya, ito yung nagpa-motivate sa kanya para magawa niya magpapayat at maging kaakit-akit na siya para sa kanila o para matanggap na siya. Since yung pressure ay nagmula sa labas, ito yung example ng extrinsic motivation. So, pangatlo, ito yung gustong-gusto nating lahat din, ano? Reward-based motivation or incentive motivation. Incentive motivation or reward-based motivation ay isang klase din ng motivation that is utilized when you or other know that meron silang reward once na ma-achieve nila yung goal. Dahil meron silang makukuha kapag natapos o nagawa nila yung task. Mas determinado sila na makita o matapos yung task para makareceive o makatanggap kung ano man yung pinangako na reward. So, the better reward, the stronger motivation will be. So, 4, nasa pang-apat na tayo, fear-based motivation. Yung word na fear ay nagdadala ng mabigat na negative na kahulugan. Pero kapag motivation ang pag-uusapan, hindi din ito basta-basta. Anyone who is big on goal setting and achievement knows that accountability plays a huge role in the following through on goals. So kapag may pananagutan ka or sabihin natin sa ibang tao, nakakapag-create ka ng motivation dito para sa sarili mo na natatakot kang mag-fail o takot ka sa failure. Takot ka na hindi mo siya magawa dahil alam mo na may pananagutan ka. Itong takot na to, ito yung tutulong sa iyo na dalhin ka sa pananaw mo para magawa mo yung task at ma-achieve yung goal mo so that hindi ka mag-fail sa harap ng mga taong aware sa goal mo
Fear-based motivation is napaka-powerful as long as yung fear mo ay mas malakas upang maiwasan mo nang mag-quit sa ginagawa mo para sa success ng buhay mo. So, nasa panglima na tayo, ito yung achievement-based motivation. Titles, position, rules sa trabaho or sa ginagawa natin sa buhay ay napaka-importante para sa atin. Kasi ito yung nagpapagalaw sa atin or driving us to acquire this position and earn titles para sa sarili natin. Typically, we're dealing with achievement-based motivation. Yung gumagamit ng incentive motivation ay nakafocus sila sa reward na makukuha pagka nakamit yung goals. Sa gumagamit naman ng achievement-based motivation ay nakafocus sila doon sa goal nila for the sake of achievement. So, kung gusto mo yung mag-boost or mabilis ang pag-achieve ng goals mo, achievement-based motivation is extremely helpful. Nasa pang-anim na tayo. Ito yung power-based motivation. Yung mga masaya or nakahanap ng kasiyahan sa ginagawa nila or naging masaya sila sa pag-create ng massive change o pagbabago ay siguradong fueled sila by power-based motivation. Power-based motivation ay isang klase din ng motivation na nag-e-energize sa iba, yung may control sila, typically through the use of positions in employment or organizations. Masaya sila na nakagawa sila ng pagbabago para sa iba. Ang power-based motivation ay malaking tulong sa iba na gustong may magbago sa mundo nila based sa kanilang personal na pananaw. So kung gusto mo ng pagbabago para sa iba, power-based motivation may just be the way to go. So, nasa pang-pito na tayo, nandito naman yung affiliation motivation. Karamihan sa atin ay ganito. Dito yung masasabi mong, hindi ko alam or hindi ito yung ginagawa ko, pero alam ko or kilala ko kung sino yung nagdidikta sa akin ng success. Para sa mga taong gumagalaw dahil dito sila nakabase sa affiliation motivation. Yung mga taong gumagamit ng affiliation motivation as a driving force to meet their goals, umuunlad kapag nakakonect sila sa iba na may mas mataas na power positions kesa sa kanila o yung nauna ng pagdaanan ng iba yung dadaanan nila. Kumbaga, shortcut map nila. So, mas nagagawa din nila or nagtatagumpay sila kapag napuri or na-appreciate sila ng mga taong nagpapa-inspire sa kanila. So, napaka-importante din dito na makinig tayo sa mga coaches and mentors natin. Kaya kung dito ka nagbe-base ng motivation mo, makisalamuha ka sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo sa pag-abot ng goals mo. Affiliation motivation is a great force na makakatulong sa iyo sa social goals mo and para umangat na sa buhay. Nasa pang-walo na tayo, nandito yung competence motivation. Gusto mo ba lagi na maging mas better sa lahat ng ginagawa mo? Isa ba sa mga goals mo na matuto paano mo magagawa ang trabaho mo ng mas better or mas mag-improve ka sa hobby mo? Kung ganon, kailangan mo ng competence motivation. Competence motivation ay klase ng motivation na makakatulong sa iyo to push forward and become more competent in any certain area. Itong klase ng motivation na to is especially helpful pagdating sa pagtuklas ng bagong skills na gusto mong matutunan at sa pag-figure out ng mga paraan paano mo malalampasan at harapin ang mga kinakaharap mong pagsubok sa buhay. So, last but not the least, nandito na tayo sa pang-siyam at dito papasok yung attitude motivation. Ang problema natin sa ating kinikilos, pananaw at paniniwala ay napakalaking issue ng marami sa atin na kinakaharap ngayon sa buhay natin. Naging problema natin to na minsan hindi natin namamalayan na nawawala na tayo sa ating path patungo sa dreams natin to the point na nawawala yung happiness natin at nakakalimutan natin ang mga pangarap. Nandito yung nakapag-set ka na ng goals mo para sa dreams mo tapos nasubok ka ng panahon o ng buhay. Marami sa atin ang nasubok at malamang isa ka sa mga nawala sa track o path ng pangarap mo. Mostly sa atin dumaan sa ganito. Kagaya ngayon that we're still dealing with this pandemic crisis gawa nitong pandemic virus na COVID-19. Alam ko na marami sa atin ang gustong bumangon at gustong ipagpatuloy ang mga pangarap natin sa buhay.
Kaya alam ko na itong motivation na to ang dapat na magkaroon tayo ngayon. Dahil ang attitude motivation ay isang klase ng motivation na nanggagaling sa matindi ang desire na may magbago sa buhay niya at pananaw niya sa sarili niya. Itong crisis na pinagdadaanan ng marami is hindi lang naman ito ngayon lang na pagdadaanan Kung isa ka sa mga nakaka-realize na dapat talaga may magbago na sa sitwasyon mo ngayon, then you have this type of motivation, this attitude motivation. Sabi nga sa realization quotes na nabasa ko, life break us down in order for us to break through. Alam mo ba na ang pagkamit ng mga goals na may kaugnay ng self-awareness at self-change ay nakikilala sa attitude motivation. At yun ang siyam na klase ng motivation. So, ang pagkakaroon ng motivation ay mahalaga talaga kung gusto mong ma-achieve yung mga pangarap mo. Kasi yung motivation, ito yung nag-keeps us going forward. Tinutulungan tayo nito para magkaroon ng progress, then progress to change and change to success. So, that's all. And recap natin, yung first na dalawang main categories ay yung intrinsic at extrinsic motivation. So, pangatlo, reward-based motivation or incentive motivation. So, pang-apat, fear-based motivation. Pang-lima, achievement-based motivation. Pang-anim, power-based motivation. Pang-pito, affiliation motivation. At pang-walo, competence motivation. And last but not the least, attitude motivation. Gamit itong siyam na motivation na napag-usapan natin, nothing will be able to stand in your way and in your goals any longer. Kung gusto mo pang ma-maximize ang motivation mo at maabot ang mga pangarap at goals mo, abangan mo ang next video ko, What Motivates You and How You Always Stay Motivated. Para ma-update kita, make sure na nakasubscribe ka na at naka-on yung bell button mo para ma-notify kita sa next video ko. So once again, thank you for watching this video. This is Jo Marie Solano. Pursue your dreams one positive step at a time. God bless everyone. Bye!